Consensus ad idem. So, ano tong consensus ad idem or meeting of the minds? So, ito yung principle sa contract na kailangan mag-agree muna kayo o yung agreement in principle, kailangan mag-agree muna kayo. Then yung napagkasunduan nyo, put it in a document or i-black and white natin. No? That would translate into a contract. So, yun yung legal principle to a contract. Meeting of the minds or consensus ad idem. So, sa ating mga namamasukan, whether graduate tayo ng business administration or IT, as an example, or isa tayong guro na pumipirma ng kontrata, whether personal or sa work, ayan. Diba? Bago tayo pumirma ng kontrata, ibig sabihin, tayo ay nakikipagkasundo doon sa employer. Yan. Consensus ad idem. Yun yung in-offer nila sa atin at tinatanggap natin yung nakikipagkasundo tayo ron at gagawin natin yung nakastipulate sa contract. We are expected to deliver something dahil tayo is under contract. Yan. Diba? Kasi focus sa programming languages, focus sa hardware structure or sa hardware architecture, pero yung contract hindi binabasa. Diba? Nilalabag yung, baka may nalalabag ng karapatan nyo dahil doon sa kontratang pinirma nyo. So, yun yung dapat alam nyo. Diba? At siyempre, kung hindi nyo alam itong legal maxim na to sa contract law, mahihirapan talaga kayo. Maybe you are signing a onerous contract o hindi makatarungang kontrata. Focus kayo, complete skills and tools and everything, pero yung mga hindi nyo alam. Kasi sasabihin nyo by experience, hindi naman lahat nakukuha by experience eh. Kailangan meron ka ring knowledge, nagtatanong ka rin sa marunong, dapat i-educate mo rin yung sarili mo. Diba? Yun yung nadadala ng internet na pwede ka naman magbasa. Kasi paano ka rin magtatanong sa abogado or sa labor expert kung itong mga to hindi mo rin alam. Diba? So, mas hahaba pa yung ituturo sa'yo kung itong mga bagay na to hindi mo pa alam. So, kung alam na natin to, mas mapapaigsi na yung ating kaalaman o yung ituturo sa atin. So, yun lang po.